Ang nobelang ito ay aking isinulat upang maiparating ang karumal-dumal na paglaat ng mga Espanyol na ang tingin sa atin ay mga Indio lamang at walang karapatan. Pitong taon ang nakalipas simula nung huli tayong nagkita. Ngunit ikaw pa rin ang laman ng aking puso. Pag-ibig na sa sarili nakabubulag. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng nasirang si Don Rafael, si Crisostomo Ibarra. Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanat-banatan? Bulag sa pang-aalipusta, abusado. Mga mamamatay pa! Gusto ng iyong paninira ang turing sa akin. Lord del Diablo! Aba, talagang ginagalit mo ako ah! Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo? Mga anak! Sinong babaeng iyan? Nay, hindi. Bawa na po kayo sa akin. Tumakas ka na bago ka uli ang lahat. Wala nang halaga! Ang aking buhay! Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anrualge ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Sus Mariosep, maghintay ka kayo mga bulagsak. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kumpara sa Madrid. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, baka magdamdam sa Kapitan Sabo. Mga Ginoo, kinalulugod ko ang ipakilala ang anak ng ating nasisirang kaibigang si Don Rafael. Kinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak kong makitang muli ay isang matalik na kaibigan ng aking ama. Wala, mukhang nagkakamaliho ako. Patawad ho, Reverencia. Hindi ka nagkakamaliiho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang na pagkait sa iyong ama ay mapa sa iyo. Gracias, Senyor. Handa na ang hapunan, senyor, senyora. Iyo, halika mo na rito. Servidor, pasok mo na ang inumin. Hoy, ikaw! Dalhin mo nga yan rito! Pronto! Ilang taon ka nawala sa ating bayan, senyor Ibarra? 7 taon ho, Senyora. Sa iyong 7 taon, malamang manlalimutan mo na ang iyong bayan. Sa totoo nga po yan, tila ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Kikeres din siya. Nasaan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Ano ang mga nakita nyo nakatangi-tangi?
Yan na ba ang edukasyon ng Europa? Napansin ko lamang na ang kaunlaran ay ang kahirapan ng mamamayan. Sa isang bayan ay katumbas ng kaunlaran nito o di kaya ay kawalan nito. Ay naku, naway tanggapin niyo ang aking pasinsirong paumanhin. Iskansya. Patuloy po natin ang hapunan. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanin ninyo, ngunit kailangan ko nang magpaalam pa. Huwag ka po muna umalis. Darating pa si Maria Clara. Mukhang galit na ho ang fraile. Bukas na lamang. Kita niyo ang ugali ng batang iyan. Nakapunta lamang ng Europa. Nagpanalo na. Kitanto! Kapitan Tiago, nasaan nga pala ang sinasabi mong napakagandang nag-iisang balag? Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa umaga, ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon sa Europa. Hoy binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat isang aral sa inyo. Ipagpatawad niyo sa wari ko naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakapatid ay wala ako o kahit na aking ama ay mga lihim na kaaway. Madalas ang masyadong kapanatagan ay maaaring magdulot sa atin sa ibang kapahamakan. Ngayon alam ko na kung bakit nag-aabala si Kapitan Tiago nang masabi sa akin ang mga kaalaman niya tungkol sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging mga kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya lamang ay dahil siya ang pinakamayamang tao dito sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na bayan. Patawad po, mas kailangan ko nang umalis. Paubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kwento na. Muchas gracias, Senyor. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tinyente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Busog kaya ang bisita sa handaan. Palagay ko oo, Santiago. Panagwala na busog sila sa dami ng handa. O Clarita, nandyan ka na pala. O siya, maiwan ko na kayo at may ayos at takot-takot mo. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban naman. Meron nga po ba? Wala nga naman, Iha. Ipakasalamat lamang ako sa Panginoon at niyaya niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari, kaya mas masaya sana tayo kung ang iyong ina ay hindi mawala sa ating mga mga. Huwag na po kayong mag-alala naman. Huwag niyo nang balikan ang nakaraan. Mas mabuti pa'y magpahinga na lang muna po kayo. Siguradong pagod na pagod kayo sa pagtanggap ng mga bisita. Papasalamat talaga ako sa Diyos na biniyayaan niya ako ng napakabait, napakapitagang anak at tulad mo. kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Mga baging Panginoon, ano kayang dahilan ng kanyang pagpahuli? Kanyang pagkainip ay napawi ng may kalesang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw ho, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Nandyan sa loob. Halika, tuloy mo. ¿Cómo estás, Ibarra? Salamat naman at dumating ka sa aming tahanan. Nais ko po sana makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sundan mo siya sa taas. Napakaswerte ko dahil nagpagkasundo tayo ng ating mga magulang na ikasal. Dahil kung hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ang iyong bilang sa kanya. Siguro dahil dyan, nabihag mo ang mga babae sa ibang bansa ng iyong nakita. Isang magandang obra sa Diyos ang aking sinisingil. Bakit pa ba ako hanap ng iba? Sinungaling?
Hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa dilag sa Europa. Tingnan mo ang magawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Hindi ka pa naman nakaranas ng umibig. Tigil-tigilan mo nga ako, Tiago. Hindi ako manhid tulad ng mga dating manliligaw. Larissa, kung ikaw ay nababagabag, magtulo ka ng kandila para kay Sam Coque at San Rafael. Paniniguradong gabayan nila si Ibarra para sa kanyang paglalakbay. Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara na makasalubong nila si Padre Damaso na pupunta ng kanilang bahay. Magandang araw po, Reverensya. Magandang araw din sa iyo, Isabel. Maria, mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang inyong tungo? Pupuntahan lang po namin ang mga natirang gamit namin doon sa Viatorio. O bueno, pupuntahan ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Nung umalis na ang dalawa, pumanik na ng hagdan ng pari. Santiago! Padre, ano sa dyan ninyo? May sasabihin lang ako sa iyo. Ngunit doon tayo sa lugar na hindi tayo marinig. Tandaan mo lang mabuti ang mga nabanggit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, aalis na ako. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga supulturero sapagkat bukas ay Todos Los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Uy, sa ibang lugar na tayo magukay. Bagong-bago pa yan, oh. Ang arte mo naman kung ginawa mo yung ginawa ko dito. 20 araw na sana yung bangkay na nailibing dito. Matakot naman yung sinabi mo. Natanggal ang mga pako sa torque at lumabas ang kalahati ng bangkay. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nagutos sa'yo? Di sino pa, yung kurang malaki. Ah, anong ginawa mo sa bangkay? Para ka namang guardang sibil kung magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, libing ko sa libingan ng mga insect ang bangkay na hinukay ko. Kaya ako na, nakita mo yung bangkay. Napakan ko na yan kanina, yung bungon na biyak. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Crispin, pilayan mo mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede. Kapagalitan tayo sa Kristang Mayor. Oo nga pala. Ilan daw ang susilduin mo ngayong buwan? 2 reales lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya ang sinasabi nila na nainako ang ginto sa simbahan para makauwi na ako at hindi na sila manggulo. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa Kristang Mayor at ang nasabi nila na ninako mo ay 2 ginto ay unsa yun. O baka na may 3 put. Lamay, ang gagamitin doon, hindi sapat ang sinusundo ko. Takot na kasi ako eh. Napakasamaan ng kura at lalo na ang sa Kristang Mayor. Napakasinungaling nila. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. Magpahinga muna tayo at makapagod na ako. Mga pasaway na bata, bakit hindi kayo napapatunog ng kampana? At ikaw naman, Basilio, magmumulta ako ng 2 reales dahil sa hindi magandang pagtunog ng kampana. Hindi ka uuwi ng alas 8, kundi alas 10 ng gabi. Uhulihan ako ng gwardya. Wala akong pakialam at sumasagot ka pa. Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang lahat ng ninakaw mo. Wala man po ako ninako eh. Wala po akong ninako na kahit isa. At sumasagot ka pa. Aray! Aray! Tama na po! Ayoko na po! Tama na po! Isa ka pa. Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Naku! Siguradong magugustuhan ka ni Crispin at Basilio. Sisa, asan yung pagkain? Ako'y nagugutom na. Saglit lang, iluluto ko pa. Dali na, bilis.
Hindi mo man lang ba hihintayin sila, Basilio? Magsisweldo sila ngayon. Uuwi siya. Hindi na, ipagtabi mo na lang ako ng realis. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang, nandito na po ako. Sus, Mariasel, paano ka? Huwag po kayo mag-alala sa akin. Naiwan po si Christine sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Hay, buti naman. Ba't katubuan? Anong nangyari? Tumakas lamang po ako sa kumbento at hindi po ako pinauwihan sa Kristang Mayon. Mahirap talaga yung mga guardiang civil. Wala silang puso. Halika, gamutin na natin ang iyong suga. Inay, may pagkain pa buba. Bakit po kasi ay nagugutom na? Pasensya na, anak. Isang tawilan na lang ang natira para sa inyo. Nag-aandal ko kayo ng masarap na pagkain. Ngunit sumabot ito ng iyong ama. Pasensya. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umihikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napaniginipan niya si Padre Salvi na pinagpapalo si Crispin kasama si Sacristan Mayor dahil siya raw ay nagnakaw. Dalam na bata, magnanakaw! Maawanan kayo! Huwag kang natakas, sangal! Kasalanan mo yan! Pastangan ka ha! Tignan natin kung hindi mo pa ibalik yung mga ninakaw. Hindi po ako yung nagnakaw. Maawa na po kayo sa akin. Ako isang mayor po ang nagnakaw. Huwag ka mabitan kahit kailan talaga napakasama niyong magkapatid. Walang hiya ka! Inay, kuya, maawa na po kayo sa akin. Patay na. Crispin! Diyos ko, anak, anong nangyari sa'yo? Inay, ayoko na po magsakristan. Sundin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunin ang aking huling sahod. Ipakikiusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin akong tagapastol ng hayop nila. Aralin niyo po si Crispin kay Pilosopo Tasio. Mabait po si Don Crisostomo. Baka bigyan pa po niya ako ng gatas na gustong-gusto mo, Crispin. Pag malaki na ako, ay magsasaka at mag-aaro. Diba, mainam iyong inang. Pumayag na po kayo. Huwag na po kayo akong gawin sa Kristan. Anak, sige na, tumahan ka na. Pinaglaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sacristan Mayor ang tunay na nagnakaw. Kaya pati ang Sacristan Mayor ay nakisama na rin sa pagpapalo sa bata ng walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon ay nagising si Basilio. Umagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Tao ho, magandang umaga po. Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala ho ang kaming takas. Sige, ilagay mo na siya. Maaari ko ho bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ako. Kung gayon, kahit makausap ko lang ang aking anak na si Crispin. Huwag ka na mag-kaya. Alam ng lahat na si Christina nasa inyong bahay. Si Basilio ho lamang ang naroon. Sapagkat si Crispin ay naiwan dito. Nagbakas sakali lang. Naiwan nga, ngunit tumakas din. Pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga, hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil sa inyo. Alam mo, napakabuti ng asawa. Ngunit napakasama naman ng mga anak mo, katulad ng kalaama. Lalo na yung maliit. Naku, baka higitan niya ang kanyang ama. Hindi mo pa naintindihan? May sakit ang Cora.
Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga Guardia Civil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Si Sisa ata yun! Siya ata yun! Oh, Diyos ko! Huwag po ninyong pabayaan ang aking anak! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw na bata? Oo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking anak! Huwag ka na magmaang-mangan pa. Nakatakas ang iyong nakatatandang anak. Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam. Hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon ay, ikaw ang isasama namin. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo tinuturo ang mga anak mo. Yan ka nararapat. Mabubulok ka sa bilangguan na yan hanggang ilabas mo yung mga anak. Ang krimeng iyan ay kasalanan ng Cora. Pakawalan ang biyag at huwag na siyang abalayan kailanman. Kung gustong makuha ng Cora ang walang ginto, sabihin nyo ay manalangin siya kay San Antonio. Pare siya, di ba? Ba't hindi niya alam ang bagay na yon? Ha? Oh, makakalaya ka na. Wala na ipapakain ko ang gobyerno. Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo? Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Hangi! Nakita mo ba ang anak ko? Hindi! Puno! Nakita mo ba ang anak ko? Hindi rin! Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo? Victoria, maaari mo bang awitin ang tungdiman na pinag-iisang gabi? Paunmanhin, pero ayoko. Sige na, Victoria. Sige na! Si Maria na lang. Maria Clara, maaari ka ba makapagod? Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Maria ka na. Sige na. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya maaari bang magkunwaring aking kaba? Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Pilosopo Tat. Naabala po po yata kayo. Pero ay paglilipid ko siya. Maisago nilang po sana ako sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Dahil hindi ako nagsusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon, mababasa na nila ang aking mga sulat at tiyak na hindi ito papalagahan. Susunugin pa ito. Isa po ang inyong sinusulat. Maaari bang gamitin ang hieroglifiko sa ating wikang Tagalog? Maaari. Bakit na mas mabuti? Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo. Kaya na lamang ng aking ama ay buhay pa. Nais ko magpatayo ng paaralan at bilang pag-alala ng aking kasintahan. Sa lahat ng may handaan sa pista ng San Diego, isa kay Kapitan Tiago ang pinakamalaki. Sinadya niya ito dahil kay Maria Clara at Ibarra. Napakaganda naman po nito, Ama. Salamat po. O siya, Ma, may pupunta lang po kami. Pupunta lang po kami ng bayan. Ngunit, umuwi ka ng agaw. Dahil darating si Panginoon Aso. Ang natin magkatunan. Salamat po sa imbitasyon. Ngunit mahihipayin pa ako bisita. Eksaktong alas 8 ng umaga nang simula ng prosesyon. Ito ay dinaan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matatandang dalaga
nakausap sa kapatiran ni San Francisco. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto ay idinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Nolwan ang taong madilaw na siyang humihila sa panghugos. Pagkatapos may ilagay ang mahalagang bagay sa silihidrong kaha, ay binigyan ng alkalde si Ibarra ng isa sa mga ito. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpapawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ugong. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ang lahat dahil nalansag ang panghugos ng hindi inaasahan. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra na bigla na ring nawala. Senyor, may gustong kumasap siya. Sino siya? Hindi ko po siya kilala, pero sabi ng rapo niya, kilala niyo po siya. Papasukin niyo siya. Oh, Elias, ikaw pala yan. Hindi ko nakakalang ikaw ang darating. Umupo ka muna. Patawad, senyor, pero kailangan niyo na po talagang mag-ingat. Marami po kayong lihim na kawal. Hindi lang ikaw ang nakapagsabi sa kanya. Dapat malaman nilang hindi kayo nag-iingat at hindi nag-aanda. Kinalulungkot yung sabihin, kung buhay pa lamang siya ay malamang, nakipanabangan natin siya. Patawad siya, ngunit nagkakamali po kayo. Sa galit niya ng Shy Boy ay magtatago na lamang sa lumang pananaan. Bueno, senyor, aalis na po ako. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ang aking buhay. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra, puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Senyor Ibarra, inagalak ang kataas-taas ng Kapitan General Sagit dahil sa pinapagawa mong eskwelahan. Malaking karangalan na po iyon para sa akin. Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Padre Damaso. Maupo po kayo. Ba't hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Cristo ang kanyang arkitekto. Aba, napakahusay ng kanyang arkitekto. Isang esperto! Espierto? Makarating ba ng langit ang mga nangalat? Babanat-banatan. Aba, kalain mo sino naghahamakin na ang lahat at ipagyayabang may dala daw siyang pagbabago. Sigurado ako na sa ilalim na yon, pagka lalim na lupa, abot hanggang impyerno. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na siya ng Ama. Gusto ng iyong paninira ang turing sa akin. Gusto mo, minahon ka. Lumayo kayong lahat kung ayaw niyong madamay pa. Batid kong mayroon din kayong minamahal na Ama kung kaya't ipagtatanggol niyo rin siya. Estas loko! Walang kahit na sino mang maaaring umalipusta sa aking Ama. Itong praile na ito ang iniwas-iwasan ko. Itong praile na ito ay walang galang at walang utang na loob. Siya ay nagbabanal-banalan lamang. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Magdasal ka na sa Santo Padre. Narita! Crisostomo, tama na. Parang hawa mo na, Crisostomo. Hawa ka sa kanya. Crisostomo, isipin mo mga kinabukasan natin. Isipin mo mga pangarap natin, Crisostomo. Tama na. Tama na. Hijo del Diablo! Isang araw, sa opisina ng bagong dating na Kapitan General, Kamalang po, pahihintulutan yung nais kayong makausap ni Dong Francisco mo iba. Sige, papasokin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan. Nulat po ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito, hindi po ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pag-aalitan ni Padre Damaso, sinisigurado ako sa inyo na hindi ka matatanang mag-hari hanggat ako namumuno sa bansang ito. Gracias, kamahalan. Ngayon alam ko na kung bakit
Pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kahusayan, Kamata. Bueno, may pupuntahan man ako malagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita. Alcalde, mula sa araw na ito, inahabilin ko sa ilalim ng iyong petisyon sa sekretary. Ipaalam mo ito sa Alferez at susuportahan ko siya sa kanyang mga adhikay. Masusunod po aking kamahalan. Maria, buti naman ay napaunakan mo ang aming imbitasyon. Maaari mo na kaming iwan. Padre, ano ho ang dapat nating pag-usapan? May hawak ako liyang galing sa iyo na para kay Padre Damaso. Ang mga liham na yon ay naglalaman lamang ng pag-ibig, Padre. Isang kahihiyan na nagdudulot ng iskandalo para sa iyong pamilya. Ang laman ng liham na ito ay hindi si Tiago ang tunay mong ama, kundi si Padre Damaso. Madre mia, iyong reverensya, hindi o dapat kayo gumagawa ng kasinungalingan, Padre. Imposible! Ang liham na ito ay nagpapatunay na hindi ako nagsisinungaling. Kung tunay na mabuting tao ang iyong Ginoo, ano ang iyong ginakabahan? At para mabasa ko yan, ay ang kapalit ng mga liham ni Crisostomo. Para esto, Padre. Gusto na, Padre. Gusto na! Oh, Maria, bakit ka narito? Totoo po ba? Maria, bakit ito matangis? Huwag niyo nang alamin. Tapatin niyo na lang ho ako. Kayo po ba ang aking tunay na ama? Kaya niyo ba ito nililim kasi makakasira ito sa inyo? Hindi maaaring malaman ito ni Tiago. Masisira ang pinaghirapan namin sa iyo. Naiintindihan mo ba, anak? Kung kayo na totoo nga. Totoo nga kayo ang aking tunay na ama. Ayoko nang makita at makausap ka, Fraile. Ng mas malaking halaga ng salap ni Lucas. Bayag ka ba sa aking plano? Opo, ako nang bahala dito. May papangako mo ba na walang makakaalam nito kung di tayo dalawa lamang? Mamamatay po ako ng matati ko ng bigla. Pumayag na ba ang iyong kapatid sa plano? Hindi pa. Bakit? Bakit ka tumanggi, Tatsilo? Dahil masama ang iyong binabala. Siya ay totoo, Lucas. Ngunit, hindi sa akin ang perang iyon. Ilaan lang yun ni Senyor Ibarra para sa mga taong sumusunod. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo maipahihiram. Lalakad ang mag-asawang de Espadanya sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ang pangit ng mga bahay. Talagang isang Indio lamang ang tumitira. Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon ang pustiso mo. Napadahan ng mag-asawa sa bahay ng Alferez. Tulad ng dati ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Kayo? Hinakaingitan ko? At bakit? Hinakaingitan ko nga pala kayo. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alfereza, hindi ako probinsyana katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang nakakapasok na Alferez sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Napakagandang tanawin. Dalawang donyang walang asal na nag-aaway mismo sa harap ng bahay ng Alferez. Ano kaya kahitnan nan yan? Aba, estilisima, senyora. Hindi nga pala nakakapasok ang mga Alferez, kundi ang mga pilakyod tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako Bumaba ka rito, walang galang. Paraanin niyo nga ako, mga walang modo. Bumaba ka dyan, Doña Consolacion. Dito tayo magtukos. Walang hiyang probinsyana. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera.
Labandera ka lang naman noon nung napikot mong asawa. Tawad mo nga ako. Jesus Mariosep, Konsolasyon, ano namang gulo ito? Magsitigil nga kayo kasi nakakahiya sa mga tao. Ibili mo yan ng disenteng damit at kung wala kayong pera, bumili kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Magtitigil nga kayo sa ngalan ng Panginoon. Para kayong mga hayop, mga edukado naman kayong mga tao. ¿Entiendes? Shit, Reverensya. Kayong mga nanonood, magsiuwi na kayo. Andito na kayo, hindi nyo pa inawat. Ako ay isang babaeng mangmang at walang pinag-aralan. Kung kaya't, sino ang maniniwala sa akin? Na ang aking anak na si Crispin ay hindi magnanakaw. Maging si Basilio ay hindi ko may pagtatanggol na hindi siya kriminal. Mga anak, nasaan na ba kayo? Aba, Ginoong Maria, napuno ka ng grasya para awa. Tulungan niyo ako. Gusto ko na makita ang mga anak ko. Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo? Malina, umuwi na kayo. At magluluto ako ng masasarap na pagkain. At pagkatapos, kakantahan ko kayo ng papatulog na kanta. Ikaw! Anong ginagawa mo? Halika! Samahan mo kong pumunta sa kumbento! At tayo magdadasal sa mga anak kong yumaon! Kinalaban niyo yung asawa ko? Mahal na mahal ko siya! Si Pedro! Dapat lang mahalin ng isang tao kahit pa may pagkukulang ito. Kaya nga tinatawag na pag-ibig. Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo? Kakanta na lang si nanay. Kaya kayo'y makatulog. Tulog, anak. Wala diri. Sino ka? Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Crispin! Basilio! Wala na hihit pa sa isang ilang nahuhuli na! Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Linares, puntahin mo ang Alvarez at hamulin mo siya ng sabi. Bakit, Doña Victoria? Ano nangyari? Dahil siya at ang Kirida ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi ay malalaman nila ang totoo mong pagkatao. Huwag kayong malinay, Doña Victoria. Kung gayon ay, anong gusto mo mangyari, Doña? Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ng Alvarez. Kung siya ay hindi pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit malungkot si Clarita? Hindi siya nasasabihan sa ating pagkasundo na hindi si Ibarra ang pakakasalan niya, kundi si Linares. Pangalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto. Sino yan? Pinuuli namin kayo sa ngalan ng Hari. Huwag kaya na kayo magtanong kung nangako kayong hindi kayo tatakas ay hindi namin kayo igagapos. Bitawan niyo ako. Kinabukasan, pagkatapos ng gulo, ang mga lansangan ay tahimik. Sumilip sa bintana si Hermana Rufa at nginitian siya ni Hermana Puti. So, ang akala mo isang nasagpika siya, isang Kastilyo. Maraming putok. Sabi nga ng pagkamatandang Pablo. Mga tulisin ba? Hindi marami. Alam niyo ba na malapit na ang ipapakilbara si Maria at ipagtanggol doon sa Kapitan Tiago ay papakasal daw si Maria para sa isang Kastila. Dinamdam naman ito ni Papa kaya papasal niya ang mga puwag at ang lahat ng mga sila. At alam niyo ba, sinunog daw nila kagabi ang bahay ni Crisostomo. Talaga? At kung siya'y mahuli, siya rin mismo ay susunod ng tito. Nandiyan po sana kayo ng Diyos sa kabutiang loob. Gusto ko po sana umuwi sa amin para makita ko ang aking ina. Hindi.
kapalubusang magaling, mahirapan kang makauwi sa inyo. Iyak na naghihintay ang aking ina at kapatid. Mabalik po ako dito kasama ng aking nakain. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ni Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Civil na papanikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Basilio! Nasaan ka na? Anak ko! Inang! 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 Inang po! Gumising ka po, Inang! Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at winisikan ang mukha ng nanay. Idinikit niya ang tenga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasintak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Sinong babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Sigatan ako at may 2 araw na kung hindi ko makayang uminom ng lang. Hindi magtatagal, mamamatay din ako. Sunugin mo ang aming bangkay na iyong ina. Kung walang sino mang darating, bukain mo ang mga ginawan ko. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias. Sa bahay ni Kapitan Tiago, pinahayag ni Alperes ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na batid ni Kapitan Tiago ay nagmamay-ari ang kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng sunog na katawan. Hindi ito maaari. Crisostomo! Crisostomo! Hindi! Hindi! Nais ko bisitahin si Maria Clara. Maraming salamat at nakarating ka ng San Diego, Padre Salvi. Abre, Laurente! Maria! Papasukin mo ko! Kung nais mo makandado, ikaw ang bahala. Paano ka nakapasok dito? Bubisita! Lumayas ka! Hindi ito ang tamang pagtrato sa akin! Layas! Lumayas ka! Layas! Demonyo ka! Demonyo! Demonyo! Patawarin mo ko. Nais lamang kita mahalikan, mahal ko. Ano alam mo sa pagmamahal, ha? Wala tayong karapatan magmahal! O mahabaging Panginoon, ano ito iyong isinilang? May kakambal na tumpa. Pagod na akong mabuhay.
Wala nang halaga ang aking buhay! Nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay nanirahan sa Manila at sa kalaunan ay inilipat siya sa malayong probinsya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa isang bangungot. Samantala, si Padre Salvi ay pansamantalang nanungkulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Lumipat na rin si Padre Salvi sa Maynila habang hinihintay ang pagiging obispo. Bago tuluyang maging monga si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng paghihirap ng damdamin, nangayayat, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga tao. Matapos niyang makalabas sa kumbento, sinabihan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o San Diego dahil gusto niyang mabuhay mag-isa. Inatupag na lamang ni Kapitan Tiago ang paglalaro ng liempo, sabong at paghit-hit ng marijuana. Sa huli, nalimutan na rin siya ng mga tao. Ang kanyang negosyo ay nabaliwala at nalulong na siya sa pagsasabong.